So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito'y aking opinion. Bardagulan, Yusek Claire Castro versus DDS vlogger na si Banat Bay. Programa ito ng News 5. Parang nagkaroon ata ng debate between mainstream media and social media. Sino ang dapat paniniwalaan ng taong bayan? Sino ang peddler ng fake news? Something like that. So, ito, siner ni Maba Jalil. Sagutan ni Yusek Castro at Banat Bay. Isa si Banat Bay sa mga matatapang at matatalino na DDS vlogger. Saludo ako sa vlogger nito. Okay, pakinggan natin sino ang panalo, sino ang nabahag ang punto. Yung matalino kasi yung kinokontent nila sila yung bubotanga. So give it sagot. Simulan natin ang Q&A kay Yusek Castro. Yes, tanongin ko ulit muna yung mga social media influencers. Pero mukhang papalo ulit ito kay Byron, kay Banat Bay. Natanong natin, sinabi niya po kasi kanina na parang normal lang na tawagin na tanga, bobo, yung mga taong kinokontent nila. Kasi opinion nila yon. At malamang opinion din nila na sila yung matalino kasi yung kinokontent nila sila yung bubotanga. So given yan, opinion yan. Pero yung pag sinabi niyo po, Sir Byron, Banat Bay, tinawag niyo halimbawa yung isang lawyer na may isa kayong content, sinabi niyo na attorney no case. Hindi yun opinion kasi supposed to be factual. Kinausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo na no case ito? Kasi it's one way na medyo dinidiscredit nyo yung kinokontent nyo. So, nakausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo kung talagang wala ba siyang kaso? At kung hindi ba one way of making it like this or giving this information? Okay, bago sumagot si Banat Bay, sino ba yung attorney, abogado na tinawag ni Banat Bay na no case? Abogado nga, kailang walang kaso. Hindi ko kilala. Si Yusek Castro ba yung attorney no case? I'm not sure. Paki-comment. Bakit yun ang punto ni Yusek Claire Castro? Parang dinidepensa niya yung abogado na tinawag ni Banat Bay na no case. Una-una sa lahat, hindi ko po sinasabi na ito ay disinformation. Ito po ay nangbansag sa kanya ng mga netizen. So, akin lamang po yun na sinasabi din, na hindi ko naman din sinasabi na literal na no case yung tao. Ibig sabihin lang po ng no case, wala siyang tamang issue. Ganun lang. So, hindi naman ibig sabihin na wala siyang kasong hinahawakan dahil trial lawyer siya. Apo. So, at the time, opinion lang din yun. Yes, ma'am. Hindi siya factual. Apo. Okay, yun lang po. Pwede lang pong ituloy ko lang sa opinion po. Kasi lagi po nating mukhang nagkakalabo tayo sa issue ng ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion. Paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinion na tulad na sinabi ni Sir, mali daw. Hindi po mali ang opinion. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan kaysa sa saging, opinion ko ito. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Kung mas masarap sa kanya ang saging, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan. Kasi nga, opinion po yun. Sa social media, ganun din po. Meron lamang po kaming opinion at reaksyon sa mga nangyayaring news. Iba kasi, Mr. Banat Bay, yung sinasabing attorney no case. Kapag sinabi natin attorney no case, sa pangkaraniwang tao, lumalabas na itong abogadong to, parang walang kakwenta-kwenta dahil walang kaso. So, dapat siguro nililinaw nyo rin po yun para yung taong kinokontent nyo, hindi naman nasisiraan sa mga ordinaryong taong hindi naman naiintindihan yung sinasabi niyo. Tama po kayo, ma'am. Malinaw ko din sinasabi sa aking vlog yun. Sa katunayan, talong pangusa sa kaso niya kay Tulfo. So, ibig sabihin, meron talagang kaso. So, malinaw po yun. Hindi ko sinasabing opinion ko na wala talaga siyang kaso. Kasi ilang beses ko pong sinight na natalo po siya sa kaso. Okay, ang susunod na. Okay, so, nakikurious ako, sino ba yung attorney no case na
pinaglalaban ni Jose Claire Castro na parang sinisiraan ni Banat Bay na walang kaso. Yun. Paliwanag ni Banat Bay. Natalo nga siya sa kaso kay Tulfo. So, sino ba yung abogada o abogado na nakipagkasuhan kay Tulfo? I believe, si Senator Rapi Tulfo, yung Rapi Tulfo in action, na talo itong abogadong ito. Na no case. Paki-comment, hindi ko alam. Agree ako doon kay Banat Bay na sa social media ko, viewpoint, yung una kong channel is opinion. Hindi kami nagdadala ng balita. May mga post. Mainstream media ba yan? O yung mga, basta nagpo-post, pag may nakita ko, ayun, itapik ko na, nagbibigay ako ng reaksyon. Nagbibigay ako ng opinion ko tungkol doon sa nabasa ko. Kaya hindi kami news maker. Kaming mga vloggers sa YouTube. Reactions lang kami. At ginagaya bilang mga subscribers namin kung ano ba talaga ang nangyayari sa political situation sa ating bansa. But anyway, salamat kay Banat Bay na bilib ako sa kanyang pagsagot. At least nagkaintindihan sila na opinion lang, kaya lang tataka ko sino kaya. Magbasa nga ako sa mga comments. Sino ba yung attorney no case? Pantaleon Doroteo, lawyer, mas matalino pa vlogger kaysa kanya. Ben Satar, parang normal si Banat Bay kaysa sa iyo. Pabor kay Banat Bay. Maricel Veraye, issue kay Yusek ang attorney no case. Sa pagkakaalam ko, si attorney no case ay kumakatawan sa tangang abogado. Alexander Zapra, nako, parang naisahan si attorney ng isang vlogger lang. Doon sa inyo, basta ako, itong usaping ito, panalo si Banat Bay. Saludo, Banat Bay. Ituloy mo lang. Ito, nung kampanyahan nung election 2022, maraming mga loyalist galit kay Banat Bay. Isa ako noon. Ba't ngayon, nagkamali ako. Okay pala itong si Banat Bay. Tama yung sabi niya. Hindi nyo mapagkatiwalang yung Marcos na yan. Tanso na yan. Nasa huli ang pagsisisi. Tama si Banat Bay. Kaya ngayon, parehas na tayong DDS with Banat Bay. Kaya, supportahan natin itong si Banat Bay. Okay, Ellen Labio. Tama si Banat Bay. Jamia Plaviano. Lawyer din po kasi tatay ni Banat Bay. Kaya matali. Yes, alam ko na ito. First time kong nakita si Banat Bay sa nung hindi pa nagtatago si DG Bantag. Parang prayer rally for DG Bantag December of 2023 ata yun. Yun, kita kami sa Baguio. Parehas kami sumusuporta kay DG Bantag. So mabuhay ang mga vlogger katulad ni Banat Bay. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Raul Bustamante, wala palang binatbat si Attorney Claire Castro kay Banat Bay. Pahayag naman ni Junrie Abby, si Banat Bay ay isa sa matalino at magaling na DDS vlogger. Di hamak na matalino si Banat Bay kumpara kay Claire. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Teresita Abaloyen. Si Banat Bay ay meron paninindigan at hindi bayaran, magaling talaga at matalino si Banat Bay. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.